Parang yun ang nakikinikinita. Anong mangyayari kay Senador Dante Marcoleta sa susunod na mga taon? So, mantakin mo, halimbawa, nalutas mo yung, nakita mo yung problema ng flood control projects. Yes. Diba? Halimbawa, yung graft and corruption sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasi nang niimbestigahan yan eh. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung committee ni Joel Chua, Oo. Good Government Committee. Yes. Okay, yan ang partner. Yan ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Ay, well, sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Naabot na! Nakuha na yung gustong posisyon ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Pero siyempre, bago ang lahat, isang mapagpalang araw muna po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon sapagkat nanumpa na ang mga senador sa kanilang mga kanya-kanyang komite. At ito ang pinakamagandang balita sapagkat noong tumatakbo pa lang itong si Senator Rodante Marcoleta, pangarap niya na talaga ito. Ano ba itong pangarap niya na maging pagdating niya sa Senado? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero syempre, bago ang lahat, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po mag-enjoy kayo dito sa ihahain nating video sa araw na ito. Kagaya ng sinasabi natin dito, pag-uusapan natin kung ano ba ang tinatawag nilang Blue Ribbon Committee. Yan ang ating panonoorin at syempre pagkatapos nating manood, dadako tayo sa ating malupit na reaksyon. Kaya kung ready na kayo, pero syempre, bago ko makalimutan ng lahat, kung hindi pa kayo nakapag yan, may naglalaro kasi dyan na nakadidistract ako, yung kulay-pula, pindutin nyo na yan para dumami tayo rito at sabay-sabay tayong manood sa video na ito. Eto na! Mukhang may makakatuwang ang Pangulo, Nason. Para sa pag-audit nitong mga project na ito? Maimbestigahan itong mga proyektong ito. Sino? Sapagkat ngayong kalalabas lamang po ang balita mula sa Senado, mainit-init pa, umuusok-usok. Ba? Senador Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya na itinalaga? Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee? Ayun o. Oo nga. Blue Ribbon. Rodante Marcoleta. Alam mo naman kung ano ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba? Mga anomalya, mga tongpats, mga, ano sabi ni Pangulong Bongbong? Irata, mga SOP, mga kickback, racket na mga proyekto sa loob mismo ng gobyerno. Naku po importante yan. Kasi ang iniimbestigahan nito, mga opisalis ng pamahalaan. Kasi Jen, kung hindi nga matitigil yan, wala akong mangyayari sa Pilipinas. Yan. Palaki ng palaki ang utang natin, pero paurong ng paurong ang ating kaunlaran, di ba? Dati-dati tayo ay exporter ng nyug, exporter ng bigas. Yan. Ngayon tayo importer na. Wala na tayong ma-produce. Kasi yung mga para dyan dapat, para paunlarin ang agrikultura at iba pa, napunta ko sa mga project na hindi naman napapakinabangan. Kasi alam mo, na ang laki ng papel nitong Blue Ribbon. Kasi itong mga nakalipas na mga administrasyon, lalo ng Pangulong Digong, ito kasi yung Blue Ribbon na gamit sa politika Di ba? Naalala mo, Dick Gordon. Yes! Na-politicize yung Blue Ribbon Committee na yan At aminin mo o hindi, ni Senator Dick Gordon, yun na naging daan para natalo siya sa nakalipas na halalan. Itong huli naman, Senador ang ating kaibigan, di ba, Tol Tolentino, naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Well, hindi rin naging maganda ang kanyang kapalaran. Pero ako dito, Nason, yung tatlong pangunahing problema lang ng bansa natin, ang masolusyonan at malutas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, nako, parang yun ang nakikinikinita. Anong mangyayari kay Senador Dante Marcoleta sa susunod na mga taon? Mantakin mo, halimbawa, nalutas mo yung, nakita mo yung problema ng flood control projects, di ba? Halimbawa, yung graft and corruption sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasi nang niimbestigahan yan Ang counterpart niyan sa Kamara,
yung committee ni Joel Chua, nason? Oo. Good Government Committee. Yes. Okay, yan ang partner. Yun ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Ay, well, sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan eh. Yun. Sino pa? Ano pa yung mga komite? Kalalabas lang nito eh. Ayan. Sa Committee on Accounts, Alan Cayetano pala. Agriculture. Magaling daw ito magtanim ng pechay eh. Kahit batang maliit pinakamadali itanim ng pechay. Agriculture daw, Kiko Pangilinan. Basic Education, Senador Bam Aquino. Yan. Totoo ba yun? Kumakain daw ng dahon ng saging. Hindi, dahon ng yung mustasa. Mustasa po yun. May burong isda. Yan. Constitutional amendments. Si Senador Ruben Padilla. Pinag-uusapan niya, may kinalaman sa eleksyon. Cooperatives, dati nang hawak ito, Senadora Amy Marcos. Cultural Committee, Ruben Padilla din. Si Energy, Pia Cayetano. Matagal nang nilalabi ni Senadora Pia Cayetano yan eh. Pero ang balita yan, di ba naalala mo, sa isang episode natin, ay pumayag na rin nata si Kong Sandante na gamit kunin ni Pia ang Energy Committee, pero magkakaroon ng subcommittee para i-push ni Senador Dante Marcoleta yung panukala niya na yung 135 kilowatts per hour ay malibre na. Hindi lang po 2,000 Hindi lang 2,000 kasi sabi nila 2,000 pwede magbago-bago, depende sa gamit eh. Kaya parang Phoenix niya sa mismong konsumo. Yes. Hindi sa presyo. Hindi, sa mismong konsumo kasi ang konsumo ata more or less mga 2,000 hanggang 2,500 pesos. Yan, environment. Senadora Camille Villar. Sino pa? Finance, Win Gatchalian. Foreign Relations, dati nang hawak na Senadora Amy yan. Games and Amusement. Favorite. Favorite ito. Erwin Tulfo. Health, dati na rin pong hawak ni Senador Bongo ito. Higher Education, dati na rin pong hawak, Alan Cayetano. Labor, Amy Marcos. Justice and Human Rights, yan, Alan Cayetano. Local Government, JB Ejercito. Migrant Workers, dati na pong hawak din ni Senador Raffy Tulfo. Yan, sino pa? Defense, dati na rin hawak yan, Jinggoy Estrada. Public Information and Mass Media, Robin Padilla. Public Order, Bato de la Rosa, dati na rin po niyang hawak yan. Public Services, Raffy Tulfo. Napunta na po kay Mark Villar, yung Public Works. Dati kay Senador Bong Revilla. Dati naman siyang DPW Secretary. At sana ay makatulong din sa gusto ng Pangulong Bongbong. Yun hong Social Justice and Welfare, Erwin Tulfo. Sports, Bongo, dati na rin po niyang hawak yan. Sustainable Development Goals, Pia Cayetano. Tourism, JB Ejercito. Ayan, sino pa? Trade and Commerce, pangalawang committee po yan ni Senador Dante Marcoleta. Science Technology, Alan Cayetano. Ways and Means, Pia Cayetano. Youth, Bongo. Walang wala talagang ibinigay na komite yung nasa miyembro ng minority. Yun ang sinasabi natin dito. Pero bago tayo magbigay ng ating malupitang reaksyon, batiin muna natin itong ating Senator Rodante Marcoleta ng happy birthday. Hindi ko alam kung ilang taon na ito. Basta happy birthday po sa'yo, Senator Rodante Marcoleta. Huli man daw at magaling na ihabol ko. It's better late than never. Yan yung mga kasabihan na sinasabi natin na kinagisnan natin dito sa mundong ibabaw. Pero siyempre, hindi yan ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung itong kanyang naging committee. Ano ba itong dream committee ni Senator Rodante Marcoleta? Kung maalala ninyo, noong kasagsagan ng eleksyon, sapagkat inaapi ito doon sa Kongreso, ang sabi niya, sana, pag naihatid niyo ako doon sa kabilang ilog, which is ang Senado, magkakaroon ako ng isang committee, na ang committee na yan yung tinatawag na Blue Ribbon Committee. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Napakagandang pag-uusapan natin. Pero, syempre, bago tayo tumungo dyan, eto muna yung mga pag-uusapan natin dito, yung tinatawag na pasok sa kanyang Blue Ribbon Committee.
Ano ba ang mga yan, boss? Eto yon, unang-una, ang flood control project. Pasok yan, kasi yan ay programa ng gobyerno, proyekto ng gobyerno, at kinakailangan na mayroon talaga yung mapupuntahan. At kagaya na sinabi ni PBBM sa kanyang SONA, may mga flood control project talaga na imahinasyon lang. Ibig sabihin, wala. Aminado ang Pangulo na palpak ang kanyang naging proyekto. Kitang-kita naman kung ano nangyari doon sa mga lugar, lalong-lalo na dyan sa Luzon. Dyan ang tinamaan ng napakalaking pagbaha. Kaya eto ngayon na pag-uusapan natin, interesado tayo. Ano ba itong tinatawag na Blue Ribbon Committee? Hindi ba yan yung Blue Ribbon na simple lang, boss? Yan ang tatalakayin natin. Basahin natin dito ang ibig sabihin ng Blue Ribbon Committee para maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino at syempre pa yung mga Pilipinong nag-iisip na ano ba yung Blue Ribbon, di ba? Noon may Yellow Ribbon, may Red Ribbon. Ba yun? Pagkain naman yun. Ito ngayon, Blue Ribbon. Basahin natin. Ito yung sinasabi dyan. Ito ang ibig sabihin ng Blue Ribbon Committee. Basahin natin sa English, mamaya susubukan natin i-translate sa Tagalog. Ngayon, kung mali ako, i-correct ninyo ako. Tulungan ninyo ako dyan. Mag-comment kayo dyan sa baba. Mamaya na, pagkatapos nito. The Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, or the Senate of the Philippines, or more popularly known as the Blue Ribbon Committee. Eto na yon. Ano ibig sabihin nito? Is the Senate Committee tasked to investigate alleged wrongdoings of the government, its officials, and its attached agencies, including government-owned. Yan ang sinasabi natin dito. Naintindihan ba ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Alam ko, naintindihan ninyo kasi dito sa mga subscribers natin, mga bright, mga matatalino. Pwera doon sa mga ob-ob na mga vloggers. Akala ninyo, nakalimutan ko kayo? Mga ob-ob pa rin kayo hanggang ngayon. Makinig kayo. Tatagalugin natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon, pag mali ako, i-comment nyo dyan sa baba kung ano talaga yung tama. Kasi gusto nating ipaalam sa mga tao, gusto nating ipaliwanag sa mga tao kung ano ba talagang ibig sabihin nito. Ngayon, nabasa na natin sa English, susubukan natin Tagalog sa Pilipino tayo. May dugong Pilipino, kaya kailangan malaman ng mga madlang mamamayan. Lahat ng mga tao dapat alam ito. Lalo na yung mga tinatawag nating third class na mga tao dito sa Pilipinas. Eto na! Ang komite ng Senado sa pananagutan ng mga opisyal ng Republika at mga investigasyon ng Senado ng Pilipinas, o mas kilala sa tawag na Blue Ribbon Committee. Inaatasan ang komite ng Senado na imbestigahan ang umano'y maling gawain ng gobyerno. Ito ay opisyal at ito ay kalakip na ahensya kasali ang pag-aari ng gobyerno. Ngayon, yun ang Tagalog nun. I-correct niyo ako kung may mali ako dyan. I stand to be corrected. Yan lagi ang sinasabi natin dito kasi hindi naman tayo perfecto. Pwera na lang doon sa mga taong feeling perfect. Yun yung mga ob-ob na mga vloggers. Nakala mo sila yung matatalino. Mga ob-ob na mga vloggers, makinig kayo rito. Tatalakayin na natin yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, saklaw ni Senator Rodante Marcoleta yung tinatawag kanina nating flood control project, mga korupsyon sa gobyerno, may tinatawag pa sila dyang mga yung binanggit ni PBBM sa kanyang SONA, yung mga insertions. Yan, sakop, pasok na pasok sa banga, yang mga yan. Bakit? Itinalaga si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Si Villanueva na rin ang nagsabi. Diba? Karapat-dapat siya sapagkat siya abogado. Matagal na naging congressman. At alam niya ang batas dito sa Republika ng Pilipinas. Kaya siya, nararapat lang siya. Sino pa ba? Kasi ang mas lalong higit pa sa kay Senator Rodante Marcoleta. Nagtataka lang ako doon sa mga binanggit, mga Duterte. Mga Duterte senator, si mga nandun. Kamusta nga pala sina Pampilo Lacson? Kamusta nga pala sila Risa Ontiveros? Kamusta nga pala sila Tito Soto? At kung sino-sino pa. Kamusta kayo mga ob-ob? Pabalik-balik na lang kasi kayo dyan. Ibig sabihin, ayaw na rin sa inyo ng mga kasamahan ninyo. Kaya tanggapin na lang ninyo or else, wala kayong halaga dyan. Yun na lang ang masasabi natin dito. Diba? Pero congratulations sa ating Senador Rodante Marcoleta. Ang galing, diba? Yes.
Ang ganda ng pa-birthday sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Eksakto sa kanyang birthday, ibinigay yung regalo na gustong-gusto niyang matanggap. Sana po nag-enjoy kayo dito sa video natin at kung ano man ang komento ninyo, mapa-negative man yan, mapa-positive man yan, pasok na pasok dyan sa comment section. Mag-comment lang kayo at pasensya na po kung hindi ko kagad na-replyan yung mga comments ninyo sapagkat mayroon tayong tinatawag dito na spam. Alam na alam yan ng mga vloggers. With that, kagaya na sinasabi natin dito, shoutout nga pala sa lahat ng gustong magpa-shoutout. Shoutout sa inyong lahat. At syempre ba, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat tayong lahat pero lang sa mga taong Kumanda ang mga kurak.